Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. So guys, babahagi ko sa inyo ngayon kung paano ang paglilinis ng EGR. So guys, meron lang akong ipapakita sa inyo. So guys, in case na alam naman natin ang function ng EGR is to help the environment. So dahil nga ginagawa niya yung trabaho niya, so hindi rin natin maiwasan nagkakaroon ng build up dun sa EGR niya ng carbon. So hanggang sa pag napabayaan natin, nagkakaroon ng, kaya nandito tayo sa dashboard muna, nagkakaroon ng check engine light on. So yun yung sign na yun. So alam naman natin kung gaano kagastos ang magpa-check ng MUT, di ba? Buti sana kung yun lang ang tatamaan, hindi tatamaan yung EGR assembly niya. So guys, napakagastos. Bago mangyari yung guys, so linisin na natin, okay? Kasi bago lumala, may iwasan natin kung na-maintain natin yung EGR natin. So pwede nang maglinis ng 40 or 50,000 kilometers. So guys, punta tayo sa service bay natin. So yan guys, ito yung EGR natin. So nakita nyo naman yung assembly nya. So meron dyan 4 na tornilyo. Tapos doon sa dalawa rin sa baba. So ang babaklasin lang natin ito. Tapos yung battery nya. So para makatipid tayo guys, instead na lumala yung problema, panoorin nyo na lang to. So let's go. Umpisa na natin guys. So guys, pagdating sa tornilyo, importante yung kung saan nakasalpak yun. Mas maigi kung doon din natin may babalik. Kaya hiwa-hiwalay natin. Ayan guys, natanggal na natin. So grabe pala talaga dumi. Ang tagal ko na hindi nalilinis ko. Gusto mo ano? Okay, malalaman natin yung takbo. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung gaano kadumi.
Ayun, mapapansin nyo guys. Yun, ito. Napaka barado na. So guys, kanina nilagyan ko lang ng, kasi nakabara talaga, nilagyan ko ng W40 para lumambot. Pag hindi, konti lang naman, huwag nyo damihan guys, butas na kasi. So yun guys, kailangan ko i-vacuum yan. May vacuum dapat, bakit kayo i-vacuum natin. Guys, nakikita nyo tong build up ng carbon. So ganyan yun doon sa pinaka puno nito. So yan, ganito kalalaki. So guys, napakasama ng epekto pag ganito. Ang tagal ko na kasi hindi rin nalilinis to. So dahil may time tayo ngayon. So pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung epekto pag hindi nililinis yung EGR natin. So mamaya guys, tignan natin kung after na malinis natin kung ano ang epekto. Siguro makakaluwag na ng gusto yung makina natin. Kasi grabing barado eh. So yun guys, lilinisin na natin to ng chemical. So pwede mong gamitin guys yung brake cleaner dito pag lilinis. So ako may stock pa naman ako ng carb cleaner ito. So pwede panlinis natin yan. So importante guys, pag naglinis ka, may goggles ka. Tsaka may mask, may mask tayo, okay? So yung pinaka safety guys, kasi minsan tumatalsik yung chemical. So guys, medyo mahirap nga lang to pag tanggal yung sa gitna. Kailangan mo ng Liabdi tubo. Tapos, kailangan may kombinasyon ka na parang ganito. Pero may nabibili naman yung diretsong tuwid. So, para mag-grip mo to. So, guys, napansin nyo. Tapakan mo yung ano. Kaya naman mag-isa. Pero mas maganda kung may bench press ka. Yan, niluwagan ko na kanina. So, yan na yan. So, yun guys. So, natanggal na natin. So, ingat lang, pag nag-clamp ka naman, wag dito sa nilalagyan ng, pag naglagay ka nila Liabdi tubo, wag dito. Ito dito, kasi dito yung nakalapat. Yung pinaka, ano natin. Ano tawag dito? Ano tawag dito? Yung pinaka dugtungan para hindi masira. Pinaka-sealer niya. Yun dito guys. Huwag mo lagyan ng tapat. Baka magkaroon ng singaw. So madamage. So yun dito lang. So yun guys. Papansin na. Huwag yun dito. Huwag mo lagyan. Liabdi dito. Okay. So yun guys. Tatanggalin mo na. So kailangan mo talaga ng mga tools dito. So kung may ibang paraan naman, mas maganda. So pag-aralan nyo na lang guys. Pero yung para sa akin, so yun yung available na tools natin. So yun ang ginawa ko. So yun guys, baklas na. Natin dito sa table natin. So yan guys, after natin maluwagan. So yan. So, ingat lang guys, sabi ko na kanina, lang dito lang yung lapat ng, kasi ito hindi naman nilalagyan ng gasket. So ito ang nilalagyan ng gasket. So pakiingatan, huwag mo lagyan ng Liabdi tubo. Dito pwede ka mag-ipit. So yun. So dito kasi baka matamaan. So yung gasket natin baka maapektuhan.
magkakaroon ng leak. Okay? Okay guys, baklasin na natin ito. Tulad ng sabi ko, kung naglinis kayo, importante may mask kayo. Ito guys. Tsaka to goggles guys. Kasi yung chemical kasi natin masyado matapang ito pag in-spray natin. Yun. So, meron din ako dito pang cleaner, multi-purpose cleaner. Subukan natin linis din natin ito. Pero pinaka-importante guys, pwede yung brake cleaner ang panlinis yun. So pagka meron naman carb cleaner, pwede rin. Yung chemical ito. So yung goggles guys, importante kasi hindi may iwasan yung chemical, baka tumansik sa atin. Ito, baklasin na natin. Motor mo sinunod na rin ito. So yan guys, lagyan ko nilang ng tubig tapos lalagyan natin itong detergent. Subukan muna natin ito. Baka mabawasan kahit konti lang. Okay. Kasi yung chemical natin, titipirin natin. Okay? Iba, papapusin tayo. Nilinis natin sa powder, detergent powder. Ngayon, ito na yung resulta. Medyo malinis na. Kasi yung chemical natin medyo mahal kasi. Kaya parang titipirin na natin. Nilinis muna. May pagpara naman ito guys. Pwede yung diesel, ginagawa na iba. May medyo manos kamay din. Kailangan mo ng gloves. Kailangan mo yun ng gumamit ng gloves pag diesel ginamit mo. So dito, ang purpose lang naman ng detergent, matanggalan siya ng konting mga dumi patulad yan. Tapos tsaka natin tirahin ng chemical kasi mahal din ng chemical. So gagagastusan din tayo. Kung may paraan naman mas kung kaya naman tanggalin ng detergent kasi naluan ko ng tubig. So wala na yung mga deposit sa loob. Yun yung importante talaga yung bara dito sa loob. So guys, importante rin na yung gloves para so yung huwag nyo kalimutan yung goggles nyo. Ito guys, kasi pagka nag-spray kayo baka tumalsik.
paggamit ng chemical guys. Check muna. Lalay lang kasi talaga tumatalsik to eh. Ano, baba talaga. Baba. Guys, para talagang malinis mo ng gusto. Pwede mo baklasin yung sa gitna yung screen. Pero kasi yung sa gitna nito. Meron din nakalagay sa kanila. Yung screen. Para matanggal mo, dinan mo lang itong pinakaibabaw. Pwede mo. Matatanggal mo yung dalawang lock. Yung dalawang lock sa bago. Yun lang yung guys. Pwede mo naman din hindi yun natanggal. Malinis yun. Ayun guys. Malinis na. Para kanina alis wala ka na makita. Tapos dito rin. So hanggang ganyan lang talaga yung linis niya. Hindi na kaya ng chemical natin. Tanggalin pa yung mga mancha. Dito naman guys, wala na yung mga bara. Tinanggal na natin yung mga bara, wala na mga bara. Ay malinis na. Sa ilalim din. So, ano na yan, maluwag na. Open na yung tagusan na yan. So, yun yung importante guys kasi dito nagkakaroon ng carbon build up. Tapos dito, wala nang dumadaan. Wala na madaanan. Ito, malinis na rin. So, bubuhin na natin. So, babalik na natin guys. Kaya pala guys, dito sa electrical, ingat lang dito kasi yun, tinanggal ko na kanina. Ingat lang kayo dito pag huwag nyong linisin, huwag nyong sprayan dito. Kasi yung mga chemical na to nakakatunaw ng plastic. So, hindi natin alam anong epekto niya pag in-sprayan natin yan. So yun guys, so mag-iingatan lang, wag na isprayan kasi electrical naman to. Kung talagang gusto niyo isprayan to, may nabibili naman electronic cleaner. So iba yun, iba yung chemical na yun. Kung gamitin niyo dito sa electrical, yung electronic cleaner, pwede yun. So guys, makakabit din natin. Ayan. Guys, tapos na yung AGR cleaning natin. Kakabit na lang natin ito. So yun yung tama kanina ng papansin nyo, yung tama ng liability tubo. Kaya sabi ko dito lang i-clamp kasi ito hindi masyadong importante. Ito kasi baka magkaroon ng karoon ng singaw. Yun ang importante. Baka yung gasket natin hindi nalalapat. Okay guys, kakabit na natin sa... Hello guys. So ibabalik na natin ngayon. So yung dalawang tornilyo di 12. Tapos yun sa taas, 14. Yan. Dito. Yun lang gagawin natin guys. Babalik na natin.
guys, tapos na yung kakabit natin ng EGR natin. So mamaya i-road test natin guys. Titignan natin kung anong epekto. Anong kaibahan ng dati. Okay guys? So para nga pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin. Don't forget to subscribe. Para sa mga susunod natin mga importanteng mga video. Naka-notify kayo. Ay, maraming salamat guys. Kayo nyo na yung road test natin. Hello guys. Road test ko na yung nilinis nating EGR. So nakita nyo naman guys yung difference nya. Gumanda yung minor nya. So pag naka-aircon siya, tapos so yung idle nya, hindi na siya nagiging rough kumpara nung dati. Rough. Ano na siya ngayon? Smooth na siya. Saka yung power nya, so suwabe siya manakbo guys. Ayos. So sinubukan ko. Mabilis mag-response yung ano nya. Ay mabilis gumanda yung performance nya. So yung idle nya, mas gumanda yung minor nya. So yan guys, pinastingan ko na. So maganda talaga guys. Lagi nyo nililinis yung EGR nyo. So hindi naman lagi, kumbaga for example mga 40 or 50,000 kilometers. Yun. Sige guys, pawi na ako. Okay, maganda yung performance. Swabe man ako. Sulit yung paglilinis natin. Nakatipid na tayo. Kasi pag dinala natin sa kasa, pinakamababa babayaran natin linis lang 5,000. Pero pagka nagkaroon ng trouble, lalagyan nila ng MUT. Gagamitan nila ng MUT yung diagnosing na computer. So mag-charge kayo 2,000 plus pag nasira yung EGR